Meron kaming gustong sabihin sa inyo ni nanay dahil ang buhay namin dito sa internet ay isang bukas na libro. Halos lahat ng mga kasiyahan, kalungkutan ay nasabi na namin sa inyo. Pero itong sasabihin ko sa inyo, seryoso to at hindi dapat baliwalain ng kahit na sino man. Dahil nagsimula to nung I think 2023. Hindi namin pinansin, hindi namin akalain na magiging ganun yung resulta. Pero ayun nga, alam niyo naman lahat ng mga ginagawa namin nilalagay namin sa internet. Nagka-COVID ako, nagka-COVID si nanay, si tatay, nakapunta si Chang ng Amerika. At kung ano-ano pang mga masasaya, malulungkot na nangyayari sa buhay namin. And itong itong pangyayari na to ay hindi namin inaakala. Wala nag-expect. Nung isang araw lang dumating yung resulta kung ano ba talaga. Kasi sa mga hindi nakakaalam, meron pong sugat si nanay dito. May bakit mo? Ayan na. Ayan. Yung sugat na yun, guys, hindi namin pinansin yun 2023. Akala namin, alam mo yung nakukuha sa mga pag na-scratch ka, parang ganun lang. Hindi namin inasahan na dadating sa punto na ganun, guys. Nagtataka ako kung bakit ba tagal na hindi pa umiigi, sugat lang na maliit. Noon nandun pa kami sa unang bahay namin kung saan pa kami simulang mag-share ng buhay namin sa social media. Nung nagmumukbang naman kami dito sa YouTube, wala namang ganyan. Ayan, Sa Ellen Line, 2023, 24 na iyon. 2024. Wala naman nag-isip na ganun nga. Sinubukan ko pang baka sakaling kaya laang ganun ay gawa ng nababasa tuwing umaga tapoy ako naghilamos. 1 linggo o 2 linggo akong hindi naghihilamos. Pero kada ako maliligo'y nababasa, ayun, sumasariwa na naman. Iniintay niyang matuyo. Akala namin kasi gagaling. Akala namin magiging okay. Abay, noong kailan laang, sabi ko kay sa anak kong nanay nito, abay, aring aking sugat sa mukha, ay kung atanot ito'y tagal na hindi pa may igi. Ay tinignan, sabi, may isa kasing doktor ako na pero may niya sinasabi na ako mayroong cancer. Hinahanapan ako ng cancer, ako naiiyamot at sabi ko, matay na akong hanapan ng cancer, wala naman sinasabi yung di ba tinetest ang ugo mo, makikita ang mga sakitan eh. Wala namang nakikita yung pero may niya sinasabi yung ako may cancer. Ay sabi ko pa nung makalwa Jen, baka ito sinasabi nung si doktor cancer. Di ba, tayo nagagalit at pero tayong sinasabihan ng may cancer ako. Ay baka ito inakaw. Ay pagkabukas ako dinala raw sa doktor namin isa. Ay sabi ng doktor ay nanay, yan anya ay cancer, sabing ganun. Pero huwag kang mag-alaala, sabi niya sa akin gano'n. Kung yan la ay hindi sa mukha tumubo at rito, halimbawa sa ibang lugar ng katawan mo, ako na ang aalis. Pero dapat ay yung espesyalista talagang magaling. Ay ayun, naituro niya yung doktor na hindi pa kami nakapupunta. Sabi ng Mami Martis raw niya tatawagan. Yup, guys. Ayan, ang istorya nitong aking kaunting sugat na akala ko ito'y walang anuman. Yung pala ay cause na ng cancer. Kaya pala hindi siya gumagaling, guys. Kaya pala matagal yung healing process niya. Pabalik-balik kami ng ospital noon pa man. Lagi ko siyang dinadala sa blood test, sa lahat. Hindi naman makita. So, nagpakita na ng kanya. Nung isang beses, napunta ng mami ko tsaka si nanay. Kasama silang dalawa. Na-discover nila na merong cancer si nanay. Skin cancer. Skin cancer. Pero sabi ng doktor, wag raw akong dahil na yan raw naman hindi yan. Kaya lang, ayaw niya siyang umalis at gawa ng nasa mukha. Malapit kasi sa mata. Baka raw sa doktor na ko may iba pang paraan para
Hindi yung paggamot, hindi yung pagano. Parang sa dermatologist yata yun. Derma. Mhm. Pero ayun nga, hindi naman kasi pag sinabing cancer, di ba? Nakatatakot. Nakakatakot. Pero ayun. Tatlo raw yung cancer sa skin na Mhm. ano. Pero ito raw hindi maano. Hindi masyadong Hindi worse. delikado. Pero ayun nga, di ba? Pagka sinabing cancer, talagang kakaiba na Nakakatakot. yun. Eh, ito naman kay nanay. Siya kahit manawari siya pag na ano ng doctors. Anong doktor iyon? Dermatologist. Mhm. Sabi ng mami pag hindi raw na kuwan rito ay sa atin. Pilipinas. Oo, kaya lang rito siyempre libre yan eh. Mhm. Mahal roon sa atin. Eh ito nga lang ang butlig na ito pag ipaalis mo 50 pesos ang isa. Hamak mong raming butlig ito. Niyaya ako si Chang na magpaalis ay ako na raw lang. Magpaalisin natin tayo ng ganito at napakakapal na rin akin. Ito minsan na itatanong ng mga nagko-comment sa Patanggal daw yung warts ba yun? Pero ayun, di ko alam kung saan nakuha ni nanay yung skin cancer niya. Pero ang pagkakaalam ko lang, na-search ko kasi, kumbaga parang sa araw. Parang Sabi nga. Kabibilad. Kasi 2020, yung pandemic pa, guys, pandemic days pa. Lagi kami nagbibilad ni nanay, nagpapaaraw kami. Kumbaga para kumuha ng vitamins sa sunlight, di ba? Eh, hindi ko alam kung dun yun nag-ano, pero marami pang procedures si nanay na gagawin. And gusto ko kasama ko kayo. Kumbaga, laban ni nanay, laban ng buong sambayan ng Pilipino. Parang akong sincere. Ikaw ba ano dyan? Concern lang kami sa'yo, ano ka ba? Milyon-milyon tayo napapasaya mo, tapos ikaw sa Ano kabila. kahit ganyan ang aking balat ko. Marami naman taong hindi naman ganito kung bakit naipon sa akin. Baka gawa nung aray ako pero may nasa balsahan eh. Nakaarawan ka lagi. Kung pwede nga lang kunin yan, dikit mo sa akin tatanggapin ko eh. Bakit ikaw pang nagkaroon ng ganyan ano? Pwede naman bata na lang oh. Diba? Aba, huwag kaawaan ang bata. Ako nga. Aba, mas lalong mahirap eh. Ako matanda na hayaan mo siya na. Ano nga mo siya na, mas mahihirapan kang mag-ano dyan. Ako, Hindi. gupitin ko lang yan. Kunyari ako magkaroon ng ganyan, gugupitin ko lang yan dito. Oo. Kukuha ko ng balat sa puwet, tapos ilalagay ko. But ayun nga guys, sa kabila ng mga ngiti sa kanyang mga labi, laging nagpapasaya. Si nanay pala ay mayroong karamdaman na bibihira. Okay lang. Sadyang ganoon ang lahat ng tao may kanya-kanyang pinagraraanan. Eh ako matanda na ako. Ang sigla-sigla pa naman ang sabi ko, babalik ako sa YouTube. Mas masigla, mas pero ewan ko, ito pala yung pambungad natin sa YouTube community natin. Kasi di na ako nakakapag-upload, di na tayo nakakapag-upload. Lagi ko namang sineshare sa kanila yung buhay natin dito sa internet. And maraming nai-inspire sa inyo. And yeah, yun lang. Gusto ko lang share sa inyo to. Gusto ko lang humingi ng tulong. Hindi financial na tulong. Pero kung bibigyan niyo ako ng financial, pwede naman. Diretso yun sa account ko. Prayer na lang. Hindi, yun nga. Kidding aside guys. Ayun lang ang hinihiling namin. Prayer sa Paggaling nitong aking munting sugat. munting sugat na hindi yan munti. Ano ka? Ay rati maliit ay ngayon malaki. Ayun nga. Kaya nga. Para Sa Martes maaalaman. Tatawag ang numero sa espesyalista. Ayun lang guys. Gusto kong i-share sa inyo. Isasama ko kayo sa journey na to. Kung paano natin lalabanan. At saka prayers rin sa mga nasalanta ng bagyo. Talaga ako naiiyak ro sa mga kawawa na. Di ba't ang sabi, mas malakas si Iwan, pero talagang mas malakas si Tino. Hindi niyo palang nakikita kasi kasalukuyang binabagyo ang Pilipinas ngayon. While sinushoot namin tong video na to. Nakikita ko kasi yung pasok ng bagyong Uwan, kung saan lugar yung talagang isang napakalaking truck ay gumibag sa lakas ng hangin. At ang mga tao talagang naililipar, hindi makaalis. Hindi makapunta sa pupunta at na ibabalik. Kaya sabi ko, malakas talaga. Pero diba, nagbago naman. Gawa ng yata sa bundok ng Sierra Madre. Naharangan. Yung mata ay ng bundok ng Sierra Madre.
But yun nga guys, yun lang yung sinabi ko sa inyo. Hingi lang kami ng konting prayers para kay nanay. Tatry kong i-document lahat para makita nyo rin. Di namin talaga inaakala na magiging ganun. Thank you so much sa panonood. Pasensya na kung ganito yung Napanood ninyo. yung hinihiling namin guys. Ayun lang ang hinihiling namin sa inyo.